Shame ninyo on ang you. kwarta sa flood control. Mm. Please. Please. Crybaby! What a crybaby! What a crybaby. Hashtag crybaby, Auntie Claire. Hashtag crybaby, Auntie Claire. Nagsumbong sa pulis. Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo? O, wag mo naman sabihin sa akin, Auntie Claire, na hindi kita binilinan. Diba? Binilinan na kita eh. Sabi ko sa'yo, kung sakaling sumasaba ka sa mga state visit nitong si Marcos Jr., huwag ka masyado maglalabas. Okay na yung cups ka sa PCO. Kasi ho yan si Auntie Claire, hanggang PCO lang yan. Hindi naman ho yung tipong pagka inaurahan mo yan eh, talaga kakanain ka yan. Hindi. Diba? Yan ang sinasabi, binalaan na kita. Sabi ko, kung sakaling sasama ka sa mga state visit ni Bangag, huwag ka na maglalabas. Sa Pilipinas ka, di ka na masyado maglalabas. Tapos dyan sa Canada, nag-alalamyerda ka. Pambi, huwag ganon. Sinasabi ko na sa iyo yan. Sabi ko, Auntie Claire, pwede kung saan man pupunta si Bangag, huwag ka maglalabas kasi maraming galit sa iyo, especially OFW. Feeling mo ba yung ginagawa mo sa PCO approve sa mga OFW? Kung pwede ka lang nilang tirisin habang nagsasalita ka, tiniris ka na nila. Bago huyang balita na yan na kung saan, muntik nang nakuyog. Muntik ka nang makuyog eh. Sa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumasati kong ano ako, na-stress ako sa'yo. Kaaga-aga. Naglalabas kasi ng lalabas. Akala niya mahal siya ng mga tao. Galit sa'yo, sabay ng Pilipino, buwisit ka. Sabado na Sabado, dapat smooth sailing lang tayo. Kalma-kalma lang, relax lang. Kwentuhan lang, chill lang tayo. Ayan, ikaw. Lumabas ka sa kanan, pala mo. Puntik ka nang nakuyog. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Mga kababayan ha, mag-unos dili ho kayo. Hindi naman ho matapang yan si Auntie Claire. Mayabang lang yan sa PCO. Diba? Hindi tipong pagka inaurahan mo, kakanain ka. Hindi. Hindi ka naman kakanain. Ako kahit hindi si PH update, aurahan mo ko. Sige. Hindi, yung ano na lang, yung boyfriend ni Auntie Claire. Aurahan mo ako, wag na si Auntie Claire. Di pwede si Auntie Claire. Yung boyfriend ni Auntie Claire, kahit hindi ako si PH update, kahit di mo ako kilala ako si PH update, aurahan mo ako. Nagya ka. Tignan natin, papakain ko siya yung megaphone mo. De, joke lang. Di naman marahas si PH update. No? Hindi tayo basyagolero. Sa mga nakakakilala sa atin, isa tayong mabait na bata. Yan, oh. Isa tayong mabait na bata. Oh, ito lang ho ang ilan sa mga larawan na kung saan namataan itong si Auntie Claire sa Canada na naglalamyerda at siya ay sinugod ng ating mga kababayan. Oh, para sa mga mga Italianista sa Imada, yung mga bayarang vlogger ni Auntie Claire, dapat sumama kayo para hinawakan nyo yung kamay ni Auntie Claire habang tumatawid siya ng daan. Ito. Ayan oh, grabe oh. Sa prosinto ka magpaliwanag. Sinasabi ko sa iyo yan. Hindi mo naman pwede sabihin, PH, nagkulang ka ng paalala sa akin. Hindi pwede. Kasi lahat ng pagpapaalala ibinigay ko na sa iyo. Matigas ang ulo mo. Oh. Ayan oh. Oh, tignan mo itong Canadian, masama tingin niya kay Auntie Claire. Sabi siguro, batang taas ng heels mo. May heels siya eh. May heels siya eh. Oh, yan oh. Oh, sinasabi ko sa iyo yan. Lagi ko sinasabi sa iyo yan. Oh, walang pulis-pulis. Oh, habulin ka talaga ng megaphone. Akala kasi nitong si Auntie Claire, yung mga lumalabas sa bunganga niya sa PCO, gusto na sambayan ng Pilipino. Nagkakamali ka dyan, ating. Sa sobrang kups mo sa PCO, patikim pa lang yan. Sa lahat ng state visit ni Bangag, sumama ka ha.
Hawak kamay kayong maglakad sa kalsada. Shit ka. O eto, panoorin ho natin yung kabuuan ng video na yan. Larawan pa lang ho, patikim pa lang yan, ika nga. Makikita na ho natin talagang panggigigil ng sambayan ng Pilipino dito sa ali na to. O, sabi, wag mo akong balikan, ante, at sabihin na, di mo kasi sinabi sa akin, PH, nung wag ako lumabas. Hindi, pinaalalahanan kita. Sinabi ko na sa'yo, galit sa'yo ang sambayan ng Pilipino. OFW, kung pwede kang tirisin, titirisin ka nila na parang puto. Puro kasinungalingan sinasabi mo sa PCO, tapos expect mo pagka lumabas ka sa kalsada, mahal ka na sambayan ng Pilipino. Sira ulo ka ba? Ito si Auntie Claire, okay? Ma'am Claire, kumusta? Auntie Claire, gusto. Pwede mong sabihan yung president natin? Oh. Castro is Patuloy here. na imbestigahan ang Ayan, flood si Fidel control. Castro. Oh. Ayan. Takbo! Flood control, ibalik ang pera. Burokot. Binibilin ko na lahat ng mga congressman, mga senador, Oh. at ang mga justice system. Mahirap na Takbo! Magnanakaw. mahirap. Ano na? Akala ko bang napaka-nobel ng ginagawa mo sa PCO, ibinabahagi mo ang ginagawa ng presidente. Akala ko bang mahal ng sambayan ng Pilipino si Marcos Jr. Akala ko bang approval at trust rating niya tumaas. Ang pera ng Akala ko bang hindi totoo yun. Ayan, si Fidel Castro. Bo! bring dami na money to the cover of Filipino. Shame on you. Ay, sandali lang. I-comment ho natin sa baba. Shame on you, Auntie Claire. Shame on you, Auntie Claire. Oh, di ba? I-comment ho natin sa baba. Bring her home. Bring her home. Uwi! Alam mo kasi, o kaya, lagay natin dyan, Shame on you. Bring her home. What you are? Because you're a liar. Ma'am, You're a traitor. Oh. You are a thief. tama na po. Oh. Tingin ka pa. Swerte ka, ha? Swerte ka, hindi ka nasabunot dyan. Patingin-tingin ka. Akala mo may PSG ka? Wala. Yung Howie Boys mo, kaibigan mo lang na nakikinabang sa'yo. Kung hindi pa nakikinabang sa'yo yan, baka hindi ka patutulungan yan. Baka sipain ka pa yan. Ito kabaka sa inyo. Pero tangi ang kwartasang Pilipino, ibalik nyo. Oo. Kaluoy ang mga Pilipino. Oh. Ginaubos na Shame ninyo on you. ang kwarta sa flood control. Mm. Please. Please. Cry baby. What a cry baby. What a cry baby. Hashtag cry baby, Auntie Claire. Hashtag. Hashtag cry baby, Auntie Claire. Nagsumbong sa pulis. Sinto-sinto ka ba? Napaka-cops mo sa PCO tapos magsusumbong ka lang pala sa pulis. Please bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood pulis, control Castro. projects. Nagpatulong ng Okay. nagpatulong. Palaban. Palakpakan natin. Ang ating mga kababayan na sinugod yung taklesa. Sinto-sinto sa Malacanang na si Auntie Claire. Alam mo ha, akala mo hindi ka susugurin, pambihira ka. Kasi si Auntie Claire parang wag mo sabi sa akin na hindi kita pinagsabihan. Araw-araw na sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka kasi isang araw baka sambayan ng Pilipino, bigla sugurin ka kasi sobrang kups mo. Sa totoo lang, Auntie Claire. Sukdulan ng pagiging kups mo sa PCO, ha? Kaya ngayon, sana magsilbing aral na yan. Kung state visit lang, walang kasamang pasyal. Hindi naman sinabi, papasyal ka. Ang pinag-usapan, mag-i-state visit lang. Hindi sinabing magpapasyal. Inahaluan nyo eh. Kay Marcos Jr. naman, ang pinag-usapan, state visit. Walang kain sa Jollibee. Kapal ng mukha nyo, pasyal kayo ng pasyal. Naghihirap pa sambayan ng Pilipino, lagbok ang ating ekonomiya. Nasa middle income na daw tayo, sabi ng World Bank.
Baka doon pinarada yung bilyonis na ninakaw sa mga maanumalyang flood control kaya nagkaroon tayong ganung rating. Always. Ay, hindi po pala. Senator Dante Marcoleta. Nadala ko kay Auntie Claire eh. O, ito na ho. Senator Dante Marcoleta. Salansanin mo na itong si Auntie Claire. Oh, game. Kanina pa umaga. Yes. Actually, kahapon pa yata no? Tinatanong sa akin, wala naman ako, kayo nga narin sa umaga, ba't sa akin itatanong? Kaya nga, ipanapasa lang namin sa inyo. Hindi nyo nasagot. Hindi namin masagot eh. Ay, sabi ko, si Numero, number eh. Sabi ko, si personal yan personal ni Sen yan siya makakasagot dyan. Ano ba yan? Ito po, paano ko ba sisimulan ito? Kasi, Kanino ba galing yung report? isang mapagkakatiwalaang source, Sen. Yan. Anong pangalan? Magugulat kayo dito. Galing po ito sa World Bank. Aray mo. Oh. Ang laki pala ng tiwala mo sa World Bank. World Bank. Ano ba sa Tagalog ang World Bank din? Pangmundong bangko. Pandaigdig Diba? Pandaigdig ang bangko. Diyan ako nagdedeposito eh. Ganun ba? Ako dyan ako nakapangutang eh. Gagawin ko irigasyon sa lugar namin eh. Pangmundong pinaglalagyan ng salapi. Yan, pangmundong World Bank. Kasi nireport po na sabi daw ng World Bank, ang Pilipinas ay na-achieve na natin ang gross national income per capita na $4,850 noong 2025. $4,000. $850. Aanihin natin, isa-isahin natin para madali maintindihan. Una, Sen, ano ba yung gross national income, GNI? Kung pagbabatayan natin ang ating populasyon, di ba? Kasi Opo. gross national income Per capita. per capita, kasi walang iniwan yan sa GDP rin yan, yung gross Opo, domestic product. Okay. Kaya national income, maalisin mo na yung services kasi dyan. No? Yung services, yung ano ng import, halimbawa, ganyan. Ano? Opo. So, kung napagtibay nila base sa per capita income, ito nga yung GNI kanila, no? Gross National Income, kung na-compute nila 4,000 ilan? $850. Almost 5,000. In 2025. $4,850 bawat isang Pilipino. Per capita. Yes. Yun ang kanilang income. Yes. So, dollar yan, magkano sa piso? Peso. I-multiply mo ng 60. Pakimultiply mo ng 60. 61. 61. Oo. Di, para madali lang po. 4,850 times 60. multiplied by 61. Oo, 61. Siguro 61.5 kasi tumaas na naman sa dyaryo, 61.80 eh. So para makasiguro tayo, 61.5. Aha. 4,850 times 61.5. Oh. Di 298,275 sa Oo. Philippine peso. Oh, divided by ilang yan sa annual yan eh. Oho. Oh, divided by 12 para makita mo. Divided by 12. Oh. Equals 24,856.25. Oh, ibig sabihin yan ang isang mamamayan, Oho. ang katumbas ng kanyang kinikita sa ilalim ng ating pambansang kabuhayan, 20,000 ang bawat isa. 24,000 po. O, At sabi mo, 24,000. Ngayon, po, at least, opo. tatanungin natin ang mga kaibigan natin. Halimbawa, kababayan kasi natin, per capita ito, ibig sabihin, bawat isang isa. Pilipino. Yun ang minimum dapat, ano? Oo, halimbawa, ikaw, yung kumikita ka ng 24,000, ang asawa mo 24,000, yung anak mo 24,000, ganun ba? Dapat ganun kung susundin natin. Kung susundin mo yan, ngayon, pumunta tayo sa Kanayunan. Opo. Halimbawa, sa Barangay Apulid. Oo, yung mga nagtatanim doon. Kitarlak, Tanungin mo yung aking kapatas, si Briggs. Biggs na bayra, Oo. 25,000 ba ang kita mo, Briggs? Palagay ko, dahil kapatas siya eh. O paano yung dalawang assistant niya? Kailangan 24 din ang minimum, di ba? So, in other words, parang standard yon.
Yes po. na sa aking palagay ay hindi naman naabot pa sa ngayon. Oo, yun sa mabababang Pagkatapos, ito pa yung isang consideration doon. Halimbawa, 20 pesos, 24 pesos dyan, ano? Opo. Pero ito last year pa ang sinasabi mo. Okay. Opo. Diba? 25, opo. 2025. Opo. Ngayon, aalisin mo yung epekto ng inflation dyan. Kasi mataas ang ano ngayon, ang Inflation, bilihin ngayon. So, aalisin mo pa yung 8% niyan. I-deflate mo yan para maging realistic. Ayun. Sa mga tweet, ang kinukuha nila yung range. Yung pinakamababa at pinakamataas, tapos yung nasa range tayo. Kung minsan hindi applicable, kasi sa ating bansa, ang mga mayayamang Pilipino, halimbawa yung 10 pamilyang mayayaman, Mga 2% lang sila, ho? o yung nando sa Forbes, list ng Forbes, Yes po. Yung mga kapitbahay ko doon. 95% ng kabuhayan ng bansa Nasa kanila. ay sila lang ang nagre-represent. Oo. Oh, yung 90% naman, 5% na lang ang paghahatian. Ayun. So, nandun yung disparity. Oo. Kung sinasabi mo na para lang lahat makita natin, ipaghalimbawa natin. Opo. Alam mo yung pagkain na gustong-gusto ko nung bata ako na kapag pumupunta sa Maynila ang tatay ko, ang palagi kong binibili sa kanya, bumili siya ng ampaw. Yung rice. Opo. Rice crackers. Rice cake. Gusto ko yun eh. Opo. Medyo oblong yun. Binog. Okay. Ano? Pero walang laman sa... Oh, magaan. Puro hangin Magaan po lang yun siya. Puro ano yan. Ibig sabihin, maganda sa labas. Oho. Pero wala siyang laman sa loob. Parang yung pagsasalarawan nitong si Ma'am Cora Guidote, no? Yung ampaw, walang kwenta yan. Kumbaga, ano yan? Kumbaga, naka-makeup lang. Pag tinanggal yung makeup, ubod ng kapangit-pangit. Di ba? Kaya ang World Bank, walang kwenta ho. Kaya wag ho tayong magpabudol. Baka nakatanggap din ng mali tayong World Bank. Yun ang ampaw. Gustong-gusto kong kinakain yun. Ewan ko ba, dahil siguro, yun na lang ang kaya ng bilhin ng tatay ko. Ang ampaw kasi sa amin ni Nelson, sobrang pula ho eh. Sobrang ampaw. Anong kaugnayan sa ampaw? Akala ko na maganda lang siyang nakikita. Di ba? Pero wala laman. Pero yung laman, hindi ganun ang ano eh. Hindi necessarily reflective dun sa size nung ampaw. Sana kung may laman yun, halimbawa, sa loob nun, punong-puno na sinangag. Ibang usapan yun. Di ba? Puro hangin nga yun. Oo. Tayo daw ay dahil doon, lagpas na tayo sa $4,636 na threshold ng upper middle income economies. Kaya ang Pilipinas ngayon ay kabilang na sa mga bansa na upper middle income economy. No, pero yung significance nun, may intindihan kaya nung pangkaraniwang manggagawa. Lalo na, sabi ko nga sa'yo, yung nando sa mga depressed area na napakarami ng mga kababayan natin dyan. Sa mga tweed, yung equitable distribution nung sinasabi nung GNI na yan, mukhang hindi nagkakaroon ng katuparan kung ibabatay mo doon sa kanilang actual na kalagayan. Okay. Sana man lang kung halimbawa yan ay totoong nakikita natin yung kaganapan yan. Opo. Ibig sabihin, halos ang bawat isang Pilipino talagang kumikita ng 24,000 pesos per month. Aba. Oho. Kapag gayon ay hindi totoo sa pakiwari natin, sabi ko nga sa'yo, walang iniwan sa ampaw, maganda lang siyang tinitingnan. Oho. Kaya tama, yung disproportionate gains ang nangyari. Ang tumaas ang pera, yung nandun sa 2%. Oho. Malaki nga siya talaga eh. Halimbawa, yung national income, kaya lang yung pinuntahan ng benepisyo ng income, yung distribution, disproportionate. Yun ang problema. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung 10 mayayaman, yung 95% ng income nasa kanila. Yung 5% na natitira Sa iilan, ay yun ang pinagati-hati ng 90% naman. Kasi 10 eh. Yes po. 10 lang sila, ibig sabihin, yung 90%, 5% lang ang pinaghati-hatian. Very disproportionate eh. Nako.
So, ibig sabihin nito, Sen, maganda nga itong balita sa pandinig, pero para sa mga karaniwang Pilipino, ay Parang hindi natutupad. walang masyadong epekto. Parang hindi niya nararamdaman. Wala talagang Oo, epekto. pagkatapos, tsaka mo biglang iisipin ngayon, ganun pala. Oo. Ba't napakalaki ng utang natin? Opo. Diba? At magdadagdag pa pala tayo, anak. Hindi siya reflective dun sa performance ng ating economy. Oo. Kung tawagin nga nila ngayon, ang ating kondisyon ngayon, Nelson, ay nasa kondisyon ng stagflation. Ano ibig sabihin? Stagflation na. Oo. Ibig sabihin, stagnant ang ating economy. Stagflation. Yung inflation naman napakataas. O, ang epekto nito, walang makitang trabaho. Kaya napakataas naman ng unemployment rate. Opo. Ngayon, hindi magkakaroon ngayon ng, para siyang inconsistent dun sa kanilang pagtaya na nandito na tayo sa ganitong level. Opo. Di ba? Parang hindi nakikita yung katuparan. Yung pangako nung pagkakaroon natin o pagtaas natin ng level ng ating ekonomiya. Oho. Kasi pag binalikan mo, halimbawa, last year, 2025, Opo. ano lang 4% lang ang ating itinaas Oho. sa ating GDP. GDP. Pagkatapos itong nakaraang first quarter, 2.8. Ibig sabihin, pababa, hindi natin masusustain. Halimbawa, yan, baka kung sabihin mo ng totoo yan, baka mga ilang panahon lang, baka bumagsak ka uli sa Ayun, totoo po yan. lower middle income na kung saan tayo galing. Nako. Kasi nga, hindi sustainable Nabanggit niyo po yung utang sa ito. Naglabas na pala ng report kayo ng Bureau of Treasury. Sa report po ng Bureau of Treasury, as of May 2026, ang utang na raw po natin ngayon ay 18.55 trillion. Ano ha? Yung ratio din ang importante, yung debt to GDP ratio. Ibig sabihin, yung 18.55, Opo. i-divide mo sa ating GDP, kung magkano ang GDP natin. Teka lang ha. Wala So pala. halimbawa, kung 18 trillion, 18.55 trillion, i-divide mo sa, kung halimbawa, ilan yung GDP natin? 20 trillion ba o paano? Subukan mo nga i-divide yung 1855 divided by 20. Sa'yo, Nelson, ano ha? Trillion na kasi pinag-uusapan, hindi ko na kaya ito Point lang naman Point, oo. 18.55 divided by, para makuha yung ratio. Hindi, rine-report naman yan, hanapin na lang natin. Ayan. Siguro, abot-abot na sa 64, 65%. Habang hinahanap po na ituloy ko na ito sa ano, ito daw pong 18.55 trillion pesos ay katumbas daw po ito ng 0.41% o 76.11 billion pesos na pagtaas po mula sa naitalang 18.47 trillion noon pong April ayon po sa Bureau of Treasury. Ilang percent ang itinaas? 0.41%. Sen, ano ha? Ang pagtaas daw po dahil sa pangangailangan ng pamahalaan na tustusan ang pangangailangan pong pinansal ng bansa sa gitna po ng sagalot, sa gitna ng silangan. At sa kabila niyan, medyo lumakas naman daw po halaga ng piso laban sa dolyar at iba pang dayuhan sa lapi para mapigilan daw po mas malaking pagtaas ng ating utang. Ayon po sa Bureau, 67.37% ang kabuuan ng utang natin mula sa lokal, yung domestic debt. 32.63% naman ang atin pong foreign debt. Ano ha? Ang lokal na utang o mga obligasyong pinansal sa mga nagpapautang sa loob daw po ng bansa ay umaabot na raw po sa 12.50 trillion pesos na nagpapakita po ng 0.65% o 80.12 billion pesos na pagtaas mula po sa katapusan ng Abril. Wala ko naintindihan sa binanggit mo din. Ganun ho ba? Kasi, Parehas tayo, Sen. ang naiintindihan ko rito, pag ikaw ay pangkaraniwan na negosyante ka, Jen. Opo. Si Nelson, negosyante ito Pag ikaw ay nangutang sa bangko o sa anumang financial institution dahil sa kailangan mo sa negosyo, Opo. meron kang meron kang project study Siyempre po, Alam mo automatic po na yan. ito kaya ka nangutang kapag ito ay naidagdag mo sa kapital mo, Sa iyong puhunan. Opo. pagkakakitaan mo to,
makakabayad ka na ng utang, kikita ka pa. Opo. Yun ang layunin ng lahat ng negosyo. Ang ating bansa din, ituring nating isang malaking negosyo. Opo. Dahil although sa atin, ang pagkakaiba lang, imbes na sabihin natin siyang negosyo, isang mandato Opo. na kailangan nating pangalagaan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya gagawa tayo ng paraan. Palakihin natin ang pangkabuhayan nasyonal, di ba? Opo. Kapag kailangan nating mangutang tayo. Pero yung ating mga economic managers, tinitingnan nila yung capacity natin. Opo. At kinakailangan yung inutang natin ngayon ay maipupundar natin ang isang bagay, magpapalaki sa kabuhayan. So pag mas malaki ang kabuhayan, mas malaki tayo, malaki ang buwis, mababayaran natin kaagad itong ating inutang. Ating mga pagkakautang. Pero kapag wala tayong bayad na tayo ng bayad, at hindi naman papalaki ng papalaki, parang negosyo din yan, Nelson eh. Oho. Pagdating ng araw, malulugi ka na eh. Hindi mo na kaya kasi utang ka na ng utang. Mababaon ka sa utang. Kasi dapat Simple, yung opo. inutang mo, mabayaran mo agad. Opo. Para sa ganun, kasi yung interest nito, magbabayad ka pa eh. Oho. Ganun sana yung, ang nangyari kasi sa mga kamukha ng nangyari sa buhay natin, parte ng ating mga inutang dyan napunta pa sa mga kawatan, katiwalian. Yun ang mas masakit na magiging kalagayan ng isang bansa. Sen, ang latest na data na nirelease ng Bureau of Treasury, ang ating national debt to GDP ratio ay 65.2 Ay, naku, yun ang sinasabi sa ko. first quarter ng 2026. Kasi yung threshold dyan, Opo. ito yung statutory standard dyan. Dapat hindi ka lumalampas sa 60%. Yun ang ratio. Aha. Kung lumampas ka na sa 65, 0.2. yung pagbabayad pa lang yan delikado na yan Kasi makikita mo dyan, kung todo lumalaki yung utang mo, kung alimbawa yung budget mo, magkano bang budget natin sa susunod? Ngayon nata, Opo. 6.7 trillion. 6.7, opo. Oo. Yung 2027, ako, mas malaki yan. Palagay ko yung 30% yan automatic appropriation dahil pambayad mo yun Yes po. Sa mga tuwid, ang natitira na lamang dyan, halos higit sa kalahati na ng paano ka pa ngayon makakapagbigay ng maigting na serbisyo sa mamamayan kung yung automatic na pagbabayad ng utang, doon napupunta lahat ang kinita natin. Oho. Pambayad Parang lang. negosyo talaga Kapag marami kang utang, magseset ka ng portion nung kinita mo para mabayaran mo yon. Opo. So yung stockholders mo, Jen, kung ikaw ang manager, kung ikaw Nako. ang presidente, magagalit sa'yo Tsak yun. Sasabihin niya sa'yo, Ano ba naman to? Nelson, palitan natin si Jen. Oho. Ang buong akala ko naman, yung kapital natin, kikita tayo para sa ganun, magdi-declare siya ng yung bang kikinikita natin. Opo, dividendo. Yeah. Wala man lang tayo. Magmula nung itayo natin ang kumpanya natin, 10 taon nang nakararaan, isang dividendo wala siyang naibigay sa atin. Magko-complain yung stockholders. Ang gusto magdagdag Sa pa tayo ating ng bansa, kapital. sino yung Opo. stockholders? Yung mamamayang Pilipino. Mamamayan. Sino ang manager? Akala ko ba itong ating mga ganito di ba nangako sila na ganito? Meron naman sila talagang karapatan na umasa. Opo. Sapagkat kaya nga kayo nilagay dyan Parang manager, Jen. Opo. Si Jen ay graduate ng ito ng Columbia University sa New York. At saka may ito sa Kuwan, Expert talaga. sa Wharton. Akalain mong economics graduate ka pa ng Wharton. Diba? Pagkatapos Bagsak. papunta-punta ka pa sa Harvard University Business School. Nagpa-picture lang pala doon, ano? So, naitalaga natin si Jen. Siya yung natin. Mahusay. Mahusay Maganda po. credential, Siguradong ang ating kikitain dito, monthly siguro, baka nagdi-declare ng dividendo ito. Oho. Siyempre, umaasa yun, nangapital sa iyo Totoo po. Oh. Wala Kung makita nila yung balance sheet mo dyan, papalugi ang kumpanya Oho. Ang gagawin mo. Kasi Sen, ang trend talagang paakyat Kasi by the end of 2025, 63.2. Tinan mo yung akyat 63.2, biglang talo ng 65.2.
Kaya nga, consistent yung gano'n. Nga sinasabi ko nga, i-maintain nga natin yun eh. Opo. Yung 60, huwag kang lalayo doon. Oo. Yun ang statutory threshold. Oo. Ibinasi yun sa karanasan ng maraming bansa. Kasi pag hindi natin na-address ito, baka isang araw din, Opo. pagkagising mo, wala nang gusto magpautang sa atin. Yun ang masakit na katotohanan, Sen. Opo. Yan ang mahirap. Oo. Pagkatapos, titingnan mo uli yung nota mo. Akala ko ba nasa upper middle income na tayo? Oo, hindi So, mag-reconcile. yan ang sinasabi natin. Hindi siya nagkakaroon ng katuparan. Para maging mahalaga yan, dapat tanungin natin ang mamamayan kung nararamdaman nila yung pagpasok natin doon sa kondisyon na yan, na mas mataas na kung ikukumpara sa standard ng mga bansa. Opo. Kung hindi naman ang standard niya, yung basket na pamalengke niya eh. Kung ikaw ay inanantahanan, may dala-dala kang basket. Opo. Sabi niya 5 years ago, dahil yung basket niya matibay. Opo. Yantok eh. 5 years ago kanya, Oo. 100 piso lang, puno na ito eh. At ang Bakit bigat- ngayon 500 pesos na kalahati pa lang? Nako. Doon mo susukatin yun eh. Oo. Doon mo susukatin yun. Hindi doon sa dahil na, napunta na tayo, congratulate yourselves. So, hindi po, kinakailangan makita sana Opo. sa kalagayan ng ating mamamayan yung katuparan ng pangako ng pagtaas ng ating economic level. Kaya pala maging si Secretary Arsenio Balisacan ng DepEd, no? So, sabi niya, medyo malaki talaga disparity, no? Hindi sa, bagamat maganda yung pinapakitang figura, parang half-hearted din sa sabihin, accomplishment yung report na yan, no? Kasi nga, pagka tinanong yung mga mamamayan, di ba? Dapat kasi mararamdaman mo yan kung talagang maganda. Yun. Kasi i-divide mo sa sa population eh. May bagong panganak, isang buwan pa lang. May 24,000 na yun, ang kinikita, Jen. Malamang, 24,000 ang utang nun. Kung isusuma mo sa Kaya nga sa laki ng utang. So baligtarin natin, yung 18 trillion, i-divide mo sa sa population natin. 110 million na ata tayo ngayon, no? Pagkatapos, at saka mo ngayon i-discount doon sa GNI per capita. Yun ang realistic. Alisin mo muna yung kanyang utang. Nako. Anyway, saglit lamang po, ha? Higop muna tayo ng pampa-relax. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Utang na. 100, ano yun? 53,000. Isip-isipin mo yan kanina. Per person yan, ha? Opo. 153 divided by 12. Aha. Ilan yun? 153,000. Opo, 150,000. Yearly kasi yan eh. Opo. Sa isa loob ng Divided by 12. Monthly. nominasyon. Oo. Alam mo na 150,000. Oho. Divided by 12. 153,000 divided by 12. 12 buwan eh. Oo. Ilan? Ayun. 12,000. 12,000 alisin mo sa 24. Yung 24 kasi yung per capita mo kanina eh. O tanggalin mo yung utang niya na 12. 12,000 na lang ang natira. O di yung hirap ng buhay niya, di ba? Oo nga, no? Di ba dapat ganun natin kwentahin? Bagay kami yung nasun po, napagkakasya namin yan, son. Oo, mababa pa dyan. Malaya, sisingit. Alam niyo naman kami. Alam niyo naman. Hindi kasi kayo nakasanayan yun eh. Opo. Ay, nako. Hindi pa na tayo Natawa yung cameraman natin eh. Sanay na sanay din ito. Tanungin dyan. No? Sabi ni Kuya Ian Tayong ng Cubao, nako, napakaswerte po namin. Meron tayong isang Senador Marcoleta, no, ha? Nanonood po kami mga taga Cubao at advance happy 95th anniversary po sa aming lokal. God bless po. Napakalayo sa atin ng lokal na yan, Jen, ano? Ayo po, lokal ng Cubao. Malapit na pala kanilang ika-95th anniversary. Binabati po kayo ng Kuya Ian Tayong. May Ayan. na-inspire ka agad, Sen, na gayahin ng inyong pagtatanim eh. Sino? Ilalagay ko yan sa 120 hectares ko. Ay, malaki yan. Gagawin namin ni ka Eli Valerio at manugang kong si Cedric Paltao Ba? at kay
Carey Herrera. Maganda yan kasi Carey Herrera. kung todo lumalaki yung ano mo, yung espasyo Yung mo, lupa, oo. tataas ang productivity kasi yung input mo, diyan mo na ilalagak lahat. Hindi ang pinakamahirap sa atin kaya kung minsan dinidescribe natin ang farming, subsistence agriculture tayo eh. Opo. Kasi ang liliit eh. Ang liliit, hindi makuhang i-produce nung tao dahil nga sa taas ng cost. So lahat sila magsasuffer. Kamukha ng sinasabi mo kanina, example mo, makaproduce ka lang ng 30. Tuntuhan na kayo. Tuwa ka na. Yung isa 25. May nakapag-produce na 60, lalong tuwa-tuwa. Pero kapag kaya sinuma mo, maliit din eh. Pero pagka malaking tipak pinagsama-sama, Yes. at doon mo ngayon ibinuhos lahat yung Opo, attention opo. mo, yung productivity ang pinag-uusapan. Mas malaki. Kikita ang farmer. Ganon dapat ang farming eh. Kaya palagi nating ina-advocate, sana maging cluster ang farming. Yun, opo. Pipili ka na lang ng lugar. Huwag mo nang ikalat sa buong Pilipinas. Kalat-kalat, pati pataba, pati irrigation. Ang dami mong nagagasta. Totoo. Pero kung mamimili ka yung compact siya, lugar, ano ba Central Plain of Luzon. Opo. Dito sa ano ito, Luzon, ano? Mamili ka na lang sa 7 probinsya ng Central Central Luzon. Luzon. Oho. Palagay mo 5, no? Sa Oho. 7. Pagdating naman sa yung hindi masyadong maulan, yung Western Visayas, Opo. Iloilo, tsaka Capiz, halimbawa, ano? Pagdating sa Mindanao, Davao, tsaka isa pa. Ayan, oh. So, Yung Cotabato naka-cluster ngayon. Naka-cluster. Oho. Ngayon, pagka kinuwenta mo, ito palang mga probinsyang ito ay sapat na para yung pagkain ng Pilipino ay masuplayan. Ayun. Oho. So, di ba? Nakapokus ngayon. Aha. Yung konting magagasta mo sa mga production inputs, focus na focus, hindi kalat-kalat. Oho. Eh, ang problema sa atin sin, isang magsasaka lang, biram-biram isang hektaryang lupain eh. Kasi Isa- nga, opo. ganito kasi yan eh. Diba? Minsan inconsistent yung land reform eh. Ayun, oho. Ang Pilipino kasi, sabi nila, is romanticizing. Kasi iba talaga yung may palaging nandun sa ano niya, sa kanyang psyche, sa kanyang composition, kaisipan, opo. kaisipan. Meron siyang titulo eh. Opo. Yung titulo na yun, dahil sa napaka-importante, Oho. nilalagay niya doon sa una niya yan. Ay, nako talaga naman, oho. Pagkatapos niyayakap-yakap niya yung una na yan. Titulo Ganun ang na- pagdakilaan niya doon sa ownership. Pero kapag tiningnan mo ang realidad, kung paano mo siya bubungkalin, paano mo mabubuhay ang pamilya mo, medyo makikita mo yung hirap eh. Yung maliit lang. Pero kasi, pag opo. halimbawa sila nagsama-sama, Oho. halimbawa sa isang lugar, na pagkayarian nila na pwedeng pagsamasamahin na, yung magkakalapit-lapit, Opo, oho. doon lang nila makikita yung biyaya ng economy of scale, yung tinatawag na efficiency. Oho. Kasi mapapataas mo yung common production. Pag pinaghati-hati mo yung mataas na production, dinivide mo proportionally doon sa kanilang pag-aari, mas malaki din. Ayun, oho. Doon lang tayo tatama. Doon lang mapapaangat talaga. Yun ang basis eh. Yun ang principle dyan. Kaya dapat yung magsasaka, sila mismo magkakasama. Problema kasi iba-iba din, no? So, tingnan Tanim mo- na isang dito, tanim iba, ibang tanim. Iba pang schedule. Opo. Tingnan mo ang indication ngayon. Gaano nakatanda ang isang magsasaka ngayon? Oho. Sabi nila 58. Masyadong matanda na yun. Hindi lang isang magsasaka. So, Opo. alam mo naman ang magsasaka, ang hirap nga. Sabi nga, difficult, Opo. dirty, dangerous. Wala nang gustong wala nang gustong sumulong doon, lumusong doon, di ba? Opo. Ay, naku. Tama sabi niya. Tama po, dito kami sa bahagi ng Davao. Ang Nanay Tess, nakatutok din po, Nanay Tess Ochoa. Ay, salamat po na marami, Nanay Tess, ha? At sana po ay... Tanong mo kung ano yung tinatanim. Tanong mo muna. Batiin muna natin. Ang nagbe-birthday ngayon sa Taiwan. Ha? Aba, oo. Saan? Si Julio Cesar Sanchez. Magaganda. Aba, dyan mo makikita yung building, sa taas ng building, may nakatanim na palay. Oho, oho. Oo. Babay, totoo ka, oh. Kasi alam mo yung, kung maliit lang ang bansa nila, Opo. hindi maikukumpara sa tayo. Ang ating lawak ng kalupaan natin ay 300,000 square kilometers. Oho. Yung tinatamnan natin diyan 3 million hectares. Okay, opo. Okay, so
Dapat pero yung 3 million hectares na yun, Jen, hindi naman lahat irrigated eh. Ay, totoo po. Oho. O, yung iba, kamukha ng, sino ba yung nakatingala sa langit? Ikaw, di ba? Yun. Nag-aabang. Ang maraming bahagi niyan, sa langit pa rin nakatuon. So, pag ang langit ay hindi nagbukas ng ulan, Nako. ay, Kawawa buhay naman nila. Oho. Pagka hindi mo na-experience yan, Sen, hindi mo maintindihan. Hindi. Nung na-experience ko yan ng personal, Oo. doon ko naintindihan, ganito palang sitwasyon. nung naintindihan mo, hindi ka na nagsakay. Hindi na, ayoko na bumalik. Pero Oo. ako kahit paano, talagang gusto ko pa rin bumalik. Una, para makapag-contribute ka sa pagpupundar ng pagkain. Pangalawa, dahil interest ko naman talaga yan eh. Opo. At sana, sa ginagawa ko ngayon, dumating ang milagro na nagkaroon talaga ng suporta sa mga farmers. Opo. Gayahin yung pinaggagawa natin. Ang dami pa kasing lupa doon sa tabi-tabi namin. Oo, malawak pa pala, no? Bagay, sinabi ni Karen, gano'ng kalaki yung 120 hectares. 120 hectares? Abay, napakaraki ng mapupuno niya. Maganda na yun. Alam mo, pagka ganun nakalaki, kape. Yan, opo. Napaka-implement Kailangan lang pumunta siya sa Vietnam Opo. para sa ganun magtanong siya doon. O paano Kung pagpapalago? paano ngayon, diyan nakikinabang ang Vietnam ngayon. Isipin mo, sa hirap ng ASEAN ngayon, dahil nga sa krisis sa langis, ang Vietnam, kaya niya pang mag-grow ng 7% eh. Ba, matindi talaga. Tayo, hindi natin malaman. Ang average sa ASEAN is 3%. 3% lang, oh. Ngayon, last quarter, 2.8. At ang sabi nila, bababa pa dyan. Nako, grabe, no? So, paano ngayon yan? Samantalang ang sinabi nila sa akin, nung bago ako mag-graduate sa House of Representatives, nung kami ay nakikinig sa briefing nung aming tinatawag na CPBRD. Opo. Ito yung Congressional, Congressional Budget and Research Department, something like Opo. that. Para ma-address natin ang kahirapan ng bansa natin, merong proposition doon, kailangan 4 na sunod-sunod na 10% ang Ganun growth po. natin. Sunod-sunod hindi yung merong pagitan. Sunod-sunod na taon. Oo. Oho. Ganun ang kanilang projection. Kung magagawa lang natin na halimbawa 2026 10%, Opo. 27, 28, 29, parehong 10%. Baka yun na yung kaganapan nung sinasabi nating yung talagang aktual na upper middle income. Totoo. Pero kung 2.8 plus 2.5, baka hindi rin natin masustain. Kaya pala tama yung sinasabi na ang agrikultura natin na halos tatlong dekadang napabayaan talaga, Sen. Baka hindi lang. Baka hindi lang. Baka hindi lang, opo. Kasi tingnan mo na lang ang bigas natin. Opo. Dahil nga sa taas ng mga farm inputs. Kapag bumili ang gobyerno, naintindihan ko naman pag bumili ka sa farmer natin, at kailangan ka naman talagang bumili, Oho. kailangan maabot mo yung kanyang production cost Oho. So, ang production cost niya halimbawa 20 pesos per kilo. Yun ang production cost niya. Bilhin mo siya 21 o 22 para kumita Para siya. nakita po, oho. Pag binili mo 11, Lugi. ito yung nangyari. Nag-iiyakan yung mga farmer sa Florida Blanca. Oho. Sabi ko, wala po akong pambili. NFA hindi na bumibili dahil nga pambuffer na lang sila. Para na lang sa Pero magtataka kayo, kalamidad. Sen, bakit po ang Vietnam, in 10 years, parang 10 years lang, mahigit pa mga konti, nakastablish sila, at ngayon, nag-export pa ang Vietnam. So sabihin parang beyond expectation pa yung nangyari sa kanila. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Alam mo, Sen, nung pumunta ako dyan, nakita ko ang isang pagkakaiba Oho. Ginandahan nila yung irigasyon. So patubig talaga. At saka digital na sila, Jen. Ganun Mga ba? akala mo oh. Sa kabila nung medyo napag-iwanan natin na malayo yun, Sen, dati. Hindi lamang yun. Tsaka yung nakikita ko sa internet, puro AI na rin yung ginagamit nila. Kinakapitalize nila yung AI para sa pagtatanim nila. Akala siguro mga kasama natin, wala na tayo. Akala nila, ayun na lang tayo dito, display na lang. Nakikinig ako. Walang kaya kayo, ha? Akala nyo, alis si P. Hindi, ako alis dyan. Sasamahan natin si Senator Rodante Marcoleta. Ginyera siya ng Amerika. Tayo ba
nagigera pa sila, tayo eh, nasa maunlad na bansa na tayo eh, di ba? Yes. Oo. At iniwanan Ang durog. tagal nilang naglabanan kasi merong North Vietnam, merong Yeah, South iba pa yan, Vietnam. iba pa po Hanggang yun. sa ma-unify nila. Oho. So, dumaan din sila sa katakot-takot na pagsubok bilang isang bansa dyan. At Na kay- dalawang bansa, pinag-isa nila. Opo. Ngayon, At kayo, nilagpasan na pala tayo. Ang ano na lang ata lang sa Malayo atin, na. Cambodia ba? O... pero halos 5% na lang ang layo natin. Ay, nako. Anyway, magandang hapon po. Pakibati naman po ang anak na si Lenny Rose Handulong. Nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon. Greetings coming from Mama Nene ng Pulo, lokal ng Pulo. Sabi Commercial. naman po ng ka-Ray Manyo, ano ha? May pala po tayong pahabol, saglit lamang ha. Binabati rin po ang birthday girl ng field auditing, Vienna Venice Tindoy. Happy birthday po sa inyo. Meron pa raw po mahalagang Pa-shoutout ako, Sen, ha? Shoutout. Siguro hindi ka na magtatanong yan, ano yung shoutout? Pabati. Palamahan natin. Inaabangan ko ho talaga yung impeachment na kung saan dapat daluhan niya ni Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Feeling ko kasi parang merong kulang sa impeachment kung wala ang Rodante Marcoleta natin. Di ba? Wala yung tipong magpapadating sa dalaw nitong si Kapunan. Yung mga tanong ni Senator Rodante Marcoleta, kung ako sa iyo Kapunan, maghanda-handa ka na. Magbaon ka na ng ano mo, ha? paalala. Ito po. Babalik po kami. Ito na pinaka-aabangan ng lahat. Kulang na tayo sa oras eh. Hindi, ihabol natin. Sa bagay, marami kasi nagtatanong ito sa akin, Sen, yung mga dati kong kasamang mga reporter. Biglang ewan ko, ba't ako hinahanap Bigla ka ngayon, naalala. O, Si sige. Maan Makapagal, yan, nag-text. Si Maan Makapagal. Si Mariby Robles, nag-text din. Ba? At may importante silang katanungan na gusto nila ay sagutin ninyo. Siguro, importante din malaman ito ng mga babayan natin, Sen. Ito po ay tungkol dito sa... Wala tayong oras, Nelson. mahalaga yan, ha? Mahalaga. Opo, mahalaga po ito. Next week na sana. Wala tayong oras. Wala ba tayong oras? Wala na tayong Paalam na. Next week na, pagkapaalam mo tayo. Ano ba yan? Huwag mo na itanong yan. Ito, tanong ka na. Yung minimum wage, itataas daw po Ay, minimum wage na pala. Ito naman si Sarah. Kinakabahan ako sa'yo eh. sa 780. Ay, naprubahan na. Oo, ano? Ano yan? Across the board yan? Opo, Ay, hindi, ang legislated, sa minimum wage. Ang balita ko, NCR lang, Nelson, 85 pesos. NCR, Metro Manila, NCR National lang po. Capital Region. Kanya-kanya In-announce po kasing region yan eh. Hindi, sabi ng iba, paano naman yung mga malilit na negosyante? Kasi ang realidad naman kasi, iba naman kasi ang cost structure sa iba't ibang mga rehiyon. Di ba? Sa iba-iba kasi iba kasi binibili lahat. Eh sa iba naman nahihingi mo lang yung kamatis, yung ganyan. So kailangan dun sa kondisyon ng region. Opo. Kaya may mga regional board sila, di ba? So yan. Pero ay 85 pesos, dalawang trans daw yan, Nelson, sa announcement ni Sector do isang araw. Isang 60 plus another 15 ata. Ba't nila tinatanong dito sa programa natin? Dapat itanong yan sa Department of Labor. di Dole ba? sila nag-approve. Kamali siguro ng text. Alam ba itatanong? Wala. Ay, salamat pa. Pasensya na kami sa iba pa natin mga texter, no, ha? Hindi na po namin maisa-isa. Ayun, ang nag-text pa lang, Kuya Yuan. Launching po ng AgriKita Contract Farming at Agri-Puhunan, Pantawid Puhunan Program. Yan ang sinasabi ko kanina sa'yo. Ay, ito po pala yun. Napakasipag niya na yung aming pinag-usapan talagang natupad niya lahat eh. Oo. Ako yung nagkulang kasi hindi ako makapunta dun sa mga launching eh. Opo. Lalo na yung sa Isabela, talagang nakita ko yung napakarami niyang na-organize yun. Nako. Tapos sa Tarlac, hindi rin na makapunta. Happy birthday daw, Norwin Mendoza Roma from Daddy, Mami, Mama, Papa, Tito, Tita. Yan. Ayan. Nagpahabol ng mga taga-Bamburao. Sabi ng Kawili de Luna dyan. May tuna dyan, tuna.
Ayan, bukod sa tuna, Tuna, no? tuna. Napakasikip din ng dibdib namin kasi ang laki ng utang ng mga magsasaka dito. Akala ko po naman, kumikita na po yung mga magsasaka. Sen, marami pong salamat sa inyo. Masayang Biyernes po. Lalo naman tayo magpasalamat sa mga paparami na Opo. taga-subaybay natin. Sana po kahit papaano nagkakaroon po kayo ng konting kaalaman sa mga dinidiscuss naming mga iba't ibang bagay. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ayan, at sana ay masarap ang kanilang hapunan. Masaya din po kayo sabay-sabay na kumakain. Ito na po ang ating palatuntunan sa ganang. Ayun, ayun nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. At dito kay Senator Rodante Marcoleta sa nakalipas na 3 araw na rally dyan sa EDSA at Liwasang Bonifacio. As always, maraming salamat to. Mag-ingat to kay lahat. Ang lahat ng Pilipinas. Palakpakan muna natin sa ganang mamamayan. Bato lang sounds. Pumapalya ka na naman.